Welcome sa Tinagalog Novela, damang-dama sa sariling wika. Huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento. Si Fernando ang nagmaneho ng karwahe. Hindi sila huminto sa kastilyo para sa mga tagakuha ng kalakal na nakita ni Dod Ian. Sa halip, dumiretso sila patungo sa tirahang distrito. Ngunit huminto ang karwahe bago ang pader na naghihiwalay sa komersyal at tirahan na distrito. Kinailangan bumaba ni Dod Ian at maglakad pa uwi ng mag-isa. Hindi ba ako nakapasa bilang isang tagakuha ng kalakal? Tanong ni Dod Ian ng direkta dahil may alinlangan siya. Mabilis na bumalik si Fernando sa karwahe at mainit na sumagot. Natanggap na namin ang iyong resulta kaya wala nang saysay para bumalik pa para muling suriin. Maghintay ka na lamang ng ilang araw at may darating para magulat. Pinalo niya ang letigo at mabilis na umarangkada ang itim na karwahe. Bahagyang napakunot ang noo ni Dod Ian, saka naglakad sa kalsada pauwi sa bahay ng mag-asawang Jura. Buti na lamang, minsan niyang nasundan ang karwahe ng pamilya Avril kaya't kilala niya ang daan. Kung hindi, tiyak na naligaw na siya. Pagdating niya sa 108 Lincang Street, sobrang pagod na si Dod Ian. Mabigat ang kanyang paghinga. Pawis na pawis ang buong katawan, at masakit ang mga binti. Hindi pa rin ganap na nakabawi ang kanyang katawan mula sa matagal na pagkakakulong sa yelo. Kaya't kahit 7 o 8 milya lamang mula sa pader ang layo ng bahay ng mag-asawang Jura, lubha na itong nakapagpahirap sa kanya. Mas mahina pa ang kanyang lakas kaysa sa karaniwang bata. Nakatanaw si Jura sa bintana nang makita si Dod Ian sa kanto ng kalye. Agad siyang natuwa at dali-daling lumabas kasama si Gray. Bakit walang sumama sayo? Bakit mag-isa ka lang umuwi? Napansin ni Gray ang labis na pagod sa katawan ni Dod Ian. Kaagad niyang binuhat ang nanghihina nitong katawan at mabilis na pumasok muli sa bahay. Pagkasara ng pinto, kinuha ni Jura ang telangkotan upang panasan si Dod Ian, saka nagtanong ng may pag-aalala, ayos ka lang ba? Hindi ka ba nagustuhan nila? Sa reaksyon ni Jura at Gray, napagtanto ni Dod Ian na alam nilang galing siya sa paaralan ng batas. Paano ninyo nalaman? Kanina, may opisyal na dumating at nagsabing nakapasa ka para sumali sa mga bantay, namyulang sabi ni Gray, may halong pagdududa. Bumagsak ka ba sa pagsusulit? Naalala ni Dod Ian na kailangan niyang itago ang tungkol sa tagakuha ng kalakal, at mga mangangaso, kaya't sumagot siya, pumasa ako. Sa loob ng ilang araw ay may darating para magulat. Ngunit ayokong pumunta doon. Maaari ba akong tumanggi? Kung siya lang ang masusunod, mas pipiliin niyang mag-aral ng batas. Wala pa siyang alam sa kasalukuyang mundo kaya nais niyang higit pang makaunawa bago lumabas sa dambuhalang pader. Nakaramdam ng ginhawa si Gray. Tumawa ito at nagsabi, hindi mo ba alam na maraming tao ang nagnanais ng ganoong posisyon? Aba, gusto mo pang tumanggi. Kapag sumali ka bilang bantay, hindi ka na mag-aalala sa pagkain at inumin habang buhay. Maganda ang sahod at wala nang mang-aapi sa'yo. Malambing na tumingin si Jura kay Dod Ian at nagtanong, gusto mo pa ring mag-aral ng batas? Tapat na tumanggo si Dod Ian. Ngumiti si Jura at nagsabi, kung sasali ka sa pagsasanay, matututo ka rin ng batas. Hindi ka limitado sa batas lamang, kundi pati sa medisina, heolohiya, pananahi, at marami pang iba. Isa itong masaklo na paaralan. Paaralan. Naguluhan si Dod Ian. Marami ang hindi nakakaunawa sa pagkakaiba ng kolehiyo at paaralan. Sa madaling sabi, ang kolehiyo ay nakatutok sa isang larangan, gaya ng kolehiyo ng batas o kolehiyo ng pananahi. Samantalang ang paaralan ay binubuo ng maraming kolehiyo at mas malawak ang saklaw ng pag-aaral. Wala kang dapat ipag-alala. Matututo ka rin ng batas kapag sumali ka sa mga bantay. Tinapik ni Gray ang balikat ni Dod Ian, nakangiti habang hinihikayat siya. Narinig ko na may kampo ng pagsasanay na. May tanggalan. Kaya't mag-focus ka na lang sa kampo. Tia, biglang sabi ni Dod Ian, nais ko sanang humiram ng kaunting pera. Sandaling nagulat si Jura, saka ngumiti, magkano ba ang kailangan mo? Ibibigay ko na lang. Huwag mong sabihing uutangin at babayaran pa, pamilya tayo.
May nakahanda ng sagot si Dad Ian, bibili ako ng pagkain at bibisita sa mga bata sa Mission Orphanage. Balak ko talagang umutang sa inyo, bumisita roon, at saka bumalik. Ngumiti si Jer at sumang-ayon, sige. Kumuha siya ng mga berdeng papel na pera mula sa pitaka, binilang ang mga ito, at iniabot kay Dad Ian na katumbas ng 100 barya. Mula nang maimbento ang teknolohiya ng paglilimbag 10 taon na ang nakalilipas, nagpalabas ang Bangko ng Silva ng napakalaking halaga ng papel na pera. Sa ilang taon lamang, pinalitan ng mga ito ang pisikal na barya at malawak na kumalat sa mga kabahayan sa parehong tirahan at komersyal na distrito. Unti-unting nasanay ang lahat na gumamit ng papel na pera sa kalakalan. Gayunman, nanatili pa ring tawagin ng mga tao ang halaga bilang barya, kahit papel ang gamit. Gitling gitling gitling. Salamat. Agad na tinanggap ni Dad Ian ang mga papel at itinago sa bulsa. Tahimik lamang na nagmasid si Gray at hindi nagsalita pa. Sinabihan niya si Jer na maghanda ng hapunan. Gitling gitling gitling. Kinabukasan ng umaga. Maagang nagising si Dad Ian, naglinis ng sarili at kumain ng agahan bago umalis ng bahay. Kahit hindi niya alam kung kailan darating ang mga tagakuha ng kalakal, para sunduin siya, alam niyang wala muna siyang klase sa paaralan ng batas ng ilang araw. Asupra, mahinang bulong ni Dad Ian, inaalala ang sangkap ng pulbura. Noon, sa isang kapistahan, itinuro ng kanyang kapatid kung paano gumawa ng paputok sa bahay. Hindi siya interesado noon kaya tanging asupra lamang ang naalala niya. Hindi siya bumili ng asupra. Sa halip, umupo siya ng karwahe at nagtungo sa mga squatter. Pagdating sa mga squatter, diretso siyang nagtungo sa Mission Orphanage. Nilampasan niya ito at lumiko pa ng 4 na kalye hanggang makarating sa isang liblib na lugar. Sa daan, naamoy niya ang mabahong dumi at nakita ang nabubulok na bangkay ng mga insekto. Hindi nagtagal, narating niya ang napakalaking tapunan ng basura. Ang basurahan ng lungsod ng Silva, na nakalagay mismo sa lugar ng mga squatter. Wala nang halaga ang kahit ano dito. Kaya't kahit ang mga pinakamahirap ay iniiwasan ito, sapagkat lahat ng itinapon ay bulok na. Kahit nasa malayo pa, naaamoy na ni Dad Ian ang mabahong halimuyak ng dumi na hinalo sa ihi. Lumulobo ang 7 o 8 bundok ng basura na parang mga dambuhalang bundok. Hindi niya makita ang nasa likod ng mga ito. Matapos masigurong walang tao sa paligid, dahan-daang lumapit si Dad Ian. Inalis niya ang malaking piraso ng basura, saka yumuko at naglabas ng tela upang linisin ang paligid ng isang maliit na itim na butas. Sapat ito para makapasok ang kanyang payat na katawan. Hindi aksidente ang pagdating niya sa lugar na ito. Ang tirahan ng mag-asawang Jer. Tinanggal ni Dad Ian ang kanyang Amerikana. Sa sumunod na sandali, nakakita siya ng bahagyang tuyong bahagi sa lupa. Ginamit niya ang kanyang hubad na mga braso at nagsimulang gumapang papasok sa kuweba. Sa kabutihang palad, walang bakal o salamin sa tambakan ng basura. Pagkatapos ng lahat, ang bakal ay isang materyal na maaaring ma-recycle kaya't walang mahirap ang magiging maluho upang itapon ito. Ganoon din sa salamin, na hindi man lang kayang bilhin ng mahihirap. Patuloy na sinasakal si Dad Ian ng matinding baho. Halos samuka siya ng lahat ng laman ng kanyang tiyan. Paminsan-minsan, nahahawakan niya ang malambot at basang bagay. Sa dilim, wala siyang makita ngunit sa kanyang isip, nahuhulaan niya ng mga tipak ng dumi ng tao o nabubulok na katawan ng daga ang kanyang nahahawakan. Kahit ang pinakamahirap ay iiwas sa lugar na tulad nito. Kagat ang mga ngipin, gumapang pa ng 7 o 8 metro si Dad Ian hanggang sa wakas ay mahawakan niya ang isang matigas na bagay. Ito ang kanyang frozen storage device. Hinipo niya ang gilid ng takip at agad na hagilap ang pinjutang kailangang pinutan. Fingerprint verification in process, umalangaw ang boses na mekanikal sa dilim. Click, bumukas ang frozen storage. Umangat ng bahagya ang bundok ng basura nang bumukas ang pinto. Ngunit mas marami pang kalat ang bumagsak sa loob, halos mapuno ang espasyo. Napatingin si Dad Ian sa pintuan, kung saan may nakasulat na numerong pula. Ito ang kasalukuyang taon.
Dito niya napagtanto na nagkamalay siya matapos ang 300 taon. Isa pang dahilan ng kanyang pagkaunawa na 300 taon ang lumipas ay ang katotohanang ang energy tube ng cold storage capsule ay kayang magbigay ng enerhiya hanggang 300 taon lamang. Pumasok si Dod Ian at pinindot ang nakaumbok na buton. Muli ay umalangaw ang tunog ng pag-click. May lumabas na maliit na screen na kasing laki ng palad. Scanning initiated. Muli ay nagsalita ang boses na mekanikal habang may sinag na tumama sa kanyang mata mula sa maliit na screen. Verification, authorized. Nagbago ang screen tungo sa isang 3-dimensional na hologram. May dalawang opsyon, start at exit. Sinabi ni Dod Ian, start. Noong panahon ng orihinal na sakuna, hindi lamang siya cryogenically frozen. Ang cold storage capsule ay may kasamang supercomputer. Maaaring sabihin na ito ang sukdulang yaman ng lumang sibilisasyon. Naglalaman ito ng kaalaman sa agham, teknolohiya at kasaysayang panlipunan. Bagamat hindi malaki ang kailangang memorya para rito, nag-imbak din ito ng mga datos ukol sa pag-unlad ng bawat bansa na aabot sa petabytes o kahit exabytes. Naalala ni Dod Ian ang huling mga salita ng kanyang ama, tandaan mo, kailangan mong muling buuin ang sibilisasyon ng tao. Maliwanag na ang frozen storage capsule ay idinisenyo upang makaligtas sa sakuna, at inisip din ng kanyang ama ang kaligtasan ng sangkatauhan pagkatapos ng sakuna. Ang pagbagsak ng mga nuclear bomb ay malupit na sumire sa sibilisasyon ng tao. Sa loob ng supercomputer nakapaloob ang kabuuang karunungan ng lumang mundo. Kabilang din dito ang mga batayang prinsipyo sa paggawa ng pulbura at mga baril. Kahit wala ng kuryente sa mundo, ang natitirang enerhiya ng capsule ay sapat upang paganahin ang supercomputer kahit hindi na kayang i-freeze muli ang katawan ng tao. Sapat ito upang gumana at magamit sa pag-aaral ng ilang buwan. Hindi alam ni Dod Ian ang eksaktong konsumo ng enerhiya, ngunit tinaya niyang mas mababa pa ito kaysa isang karaniwang laptop. Gayunman, wala siyang sapat na oras upang manatili roon. Hindi niya maaaring paulit-ulit puntahan dahil baka maghinala ang mag-asawang Jura. May sapat pa akong oras para matutunan kung paano gumawa ng pulbura, generator at mga kasangkapan ng panahon ng steam engine, bulong niya habang humiga sa gilid ng cold storage capsule upang mag-aral. Gitling. Pinilit ni Dod Ian tiisin ang masangsang na amoy ng dumi at bulok na hayop. Unti-unti nang nasanay ang kanyang katawan. Ang kanyang isip ay nakatutok lamang sa ipinapakita ng supercomputer. Sulfur decomposition. Electricity augmented steam engine. Sa maliit at punong-punong kuwebang iyon ng basura, sinubukan ni Dod Ian na mag-focus sa pag-aaral. Magulo man at padalos-dalos ang paraan, matindi pa rin ang kanyang konsentrasyon. Nang magtakip silim, pinunasan niya ang nananakit na mga mata at itinigil ang mga aralin. Masakit na rin ang kanyang sikmura dahil sa hindi pagkain at pag-inom buong araw. Hindi ko alam kung kailan pa ako makakabalik dito. Kung magkaroon ng lindol at mabunyag ang kapsula, maaaring may makakita at hukayin ito. Naisip niya na napakadelikado kung mananatili roon ang supercomputer. Noon ay hindi niya ito dinala sa Maysian Orphanage dahil baka madiskubre ng ibang bata. Ngunit ngayon ay iba na ang sitwasyon. Nakatira na siya sa isang lugar na kahit magkaroon siya ng maliliit na piraso ng metal, walang makikialam. Kahit sa scavengers training camp, hindi ito makakaagaw ng pansin. Sa isang malutong na tunog, binuksan niya ang takip at gamit ang kuko ay inilabas ang isang maliit na chip. Ang energy tube ay nakadugtong sa mga circuito ng kapsula kaya mahirap itong buwagin. Tinitigan ni Dod Ian ang maliit na chip at napabuntong hininga. Libo-libong taon ng kasaysayan at imbensyon ng tao ang nakapaloob sa maliit na bagay na ito. Kung matutuklasan ng mga kapangyarihan sa kasalukuyang mundo ang halaga nito, hindi niya kayang hulaan kung gaano ito magiging kagulo. Maingat niyang itinabi ang chip. Isinara ang pintuan ng storage at nagdasal na magamit niya ulit ito balang araw. Gumapang siya pabalik sa ibabaw. Pagkaalis niya sa napakalaking tambakan ng basura, pakiramdam niya'y nakalabas siya mula sa impyerno at nakapasok sa paraiso.
Kahit amoy ihi at dumi pa rin ang paligid, sariwa ang hangin kumpara sa loob. Huminga siya ng malalim at nagmasid. Walang taong naroon at nakalatag pa rin sa lupa ang kanyang Amerikana. Pinulot niya ito at dali-daling umalis sa tambakan. Hindi kalayuan, dahil sa walang tigil na ulan, may naipong tubig ulan at bumuo ng isang maliit na lawa. Hindi na siya nag-alala sa radiation. Inalis niya ang Amerikana at nilinis ang kanyang mga braso at dibdib. Kung makakalikha siya ng matatag na supply ng enerhiya, maaari niyang matutunan mula sa supercomputer ang paraan ng pag-alis ng radiation sa katawan. Nakita na niya ang kaunting impormasyon tungkol dito sa supercomputer, ngunit dahil limitado ang oras, hindi niya pa ito nababasa. Kahit alam niya ang teorya, hindi pa rin ito praktikal na magamit. Maya-maya'y medyo malinis na ang kanyang katawan. Pinunasan niya ang malagkit na dumi, lalo na sa kaliwang kamay na nadungisan ng tae. Paulit-ulit siyang naduduwal. Alam ni Dad Ian na amoy baho pa rin ang kanyang buhok. Kailangan niyang bumalik sa bahay at maghugas ng maayos, dahil maaari siyang magkasakit kung patuloy na ulan lang ang gagamitin. Bumalik si Dad Ian sa kapitbahayan. Gumastos siya ng 5 tansong barya malapit sa pader upang makasakay ng karwahe at agad na makabalik sa Lincang Street. Ngayon, masyado nang lumalim ang oras kaya wala na siyang panahon para bumili ng asupra at salater. Bukod pa rito, sa loob ng ilang araw ay kailangan na niyang magulat para sa pagsasanay ng mga scavenger. Dahil sa lihim na ipinag-uutos ng organisasyon, lahat ng bagay na dinadala papunta sa kampo ay mahigpit na ini-inspection, kaya't sinadya niyang iwasan ang pagbili ng mga materyales na iyon. Sa kasalukuyang mundong ito, ginagamit lamang ng mga tao ang asupre para sa paggawa ng pangkulay at pestisidyo. Kaya, itinuturing din itong mababang antas ng delikadong kalakal. Nag-aalala ang mag-asawang Jure sa pagbabalik ni Dad Ian. Nang sa wakas ay nakabalik siya, nakahinga sila ng maluwag. Ngunit dahil sa matinding amoy na nagmumula sa katawan ni Dad Ian, napakunot ang noo ni Gray at lumayo. Anong mabahong amoy yan galing sa katawan mo? Umubo si Dad Ian at sagot niya, karaniwang amoy lang ng mga squatter. Tinakpan ni Jure ang kanyang ilong at sinabi, dapat mong hugasan ang sarili mo. Sandali lang, kukuha ako ng mainit na tubig para sa iyo. At agad siyang pumunta sa kusina. Pumasok si Dad Ian sa banyo. Itinago niya ang maliit na chip sa siwang sa pagitan ng sahig at dingding. Hindi nagtagal, dinala ni Jure ang mainit na tubig at nagwika. Kailangang maligo ka ng maayos. Gusto mo ba? Tulungan kita. Hindi, mabilis na tanggi ni Dad Ian. Sige, dahan-dahan at maglinis ka ng mabuti. Nilapag ni Jure ang palanggana ng tubig sa sahig at saka umalis. Tinitigan ni Dad Ian ang maliit na palanggana ng tubig. Bahagyang ngumiti siya. Miss na niya ang mga shower noong lumang panahon. Sa kasamaang palad, sa mundong ito, kahit ang radiation sa tubig ay hindi kayang salain. Lalo na sa mga residential district. Ito ang mas nagudyok kay Dad Ian na nagnasang lumipat agad sa commercial district. Gitling. 3 araw ang lumipas. Isang mataas na karwahe ang huminto sa harap ng bahay ng mag-asawang Jure. Isang matipunong itim na kabayo ang humihila rito, 2 metro ang taas at balot ng magarang baluti. Mula sa karwahe, tumalon pababa ang isang binata. Sinuri muna niya ang numero ng bahay bago kumatok sa pinto. Magkasalo sa agahan sina Jure, Gray, at Dad Ian. Nakita nila ang karwahe mula sa bintana at agad na naunawaan ang dahilan ng pagbisita. Agad binuksan ni Jure ang pinto at magiliw na imbitang. Tuloy po kayo. Ngunit hindi pumasok ang binata. Sa halip, ipinakita niya ang kanyang pagkakakilanlan, isang medalya na may nakabagtas na 2 espada, sa gisag ng pagiging isang guard. Hindi na po. Paumanhin ngunit siksik ang aking schedule. Kailangan ko nang isama ang inyong anak patungo sa commercial district para sa pagsasanay militar. Nakalagay naman sa abiso na natanggap ninyo kaya't pakibilisan, nagmamadali ako. Nagulat si Jure sa kanyang pagmamadali. Ginoo, gaano katagal mawawala ang bata para sa pagsasanay militar? 3 taon ang itatagal ng pagsasanay, tugon ng binata.
Sa loob ng 3 taon, makakauwi lamang siya kapag pista opisyal. Ngunit mas mabuti na huwag siyang madalas umuwi upang matapos niya ang kanyang kurso sa itinakdang 3 taon. Namutla ang mukha ni Jura. Napakahirap naman. Paano kung hindi niya matapos? Makakaasa kayo. Kahit matanggal siya, irerekomenda pa rin siya sa mababang posisyon, malamig na sagot ng binata. Narinig ni Gray ang usapan at nakahinga ng maluwag. Lumingon siya kay Ian na patuloy na kumakain ng dahan-dahan. Hindi niya napigil ang pag-alitan. Maghanda ka na. Huwag mong patagilan ang opisyal. Halika na. Napabuntong hininga si Ian. Naiinis siya kapag naistorbo habang kumakain. Tinitigan niya ng diretsyo si Gray, ngunit wala siyang nagawa kundi ibaba ang tinapay, panasan ang kamay, at bumalik sa kanyang silid. Nakaayos na ang 2 set ng damit at backpack na yari sa lino. Siyempre, pinakahalaga ang uniforme na nauna na niyang natanggap. Dinala ni Ian ang backpack at humarap sa binata. Tara na, nag-aalala si Jura. Nadala mo na ba lahat? Mga damit, sapatos. Lahat nasa backpack na, sagot ni Ian habang kumakaway. Huwag kayong mag-alala. Mag-iingat ka doon. Huwag kang makikipag-away sa ibang mga bata, dagdag ni Jura. Nainitan ang puso ni Ian. Noong una, nang tangkain siyang ipakasal sa pamilya ni Avril, lumamig ang kanyang damdamin sa kanila. Ngunit ngayon, dama niya ang taos-pusong pag-aalaga ni Jura na tila tunay na ina. Sa kabila ng pagiging ampon, lubos siyang nagpapasalamat sa lahat ng ginawa nila para sa kanya. Oo, sagot niya. Kayo rin mag-ingat. Paparating na ang Black Death season, at biglang iinit ang panahon. Lagi ninyong buksan ang bintana upang hindi kayo dapuan ng sakit. Si Jura, na madaling madala ng damdamin, ay napaiyak. Hindi niya alam kung gaano katagal bago muling makita si Ian. Tara na, sabi ng binata. Tinulungan niyang isakay ang backpack ni Ian sa karwahe. Sumakay si Ian at tumingin kina Jura at Gray. Kumaway siya, bagamat may bahid ng pangungulila sa kanyang puso. Ngunit agad niya itong nilibing sa kaibuturan ng kanyang damdamin. Mahigpit niyang hinawakan ang backpack, at malamig ang kanyang mga mata sa pagtitig sa hinaharap. Ang kanyang malambot na puso ay naging matatag at malamig. Gitling-gitling-gitling. Pumasok ang karwahe sa business district. Dinaanan nito ang 12-dosenang kalsada bago makarating sa isang tahimik na daan. Huminto ito sa harap ng isang napakataas na pader. Bumukas ang bakal na tarangkahan at pumasok ang karwahe. May nakaukit na dambuhalang espada sa magkabilang panig ng pinto. Sa ibabaw nito, 2 salitang nakaukit. Katapatan, at tagapagtanggol. Baba, utos ng binata kay Ian. Tahimik na bumaba si Ian at sinipat ang paligid. Sumunod ka, wika ng binata. Binitiwan niya ang renda ng kabayo, hindi man lamang nag-alala na tatakbo ito. Naglakad sila patungo sa maliit na pinto. Paglampas nila, bumungad ang isang malawak na palaruan. May gusaling nakapalibot dito. Tumawid sila at nagtuloy sa isang liblib na gusali. Habang naglalakad sa bulwagan, nakarinig sila ng mahinang pag-iyak. Napakunot ang noo ng binata. Binuksan niya ang pintong kahoy. Naroon ang 7 o 8 bata na kaedad ni Ian. Isa sa mga batang babae ay nakasubsob sa kanyang tuhod, umiiyak. Nakapaligid sa kanya ang ilang batang lalaki na balisa at hindi alam ang gagawin. Anong nangyayari rito? Malamig na tanong ng binata. Nabigla ang isa sa mga bata. Mini daw po ay namimiss ang bahay nila. Napakunot ang noo ng binata. Ganoon ba? Lumapit siya sa batang babae at mariing nagutos. Bibigyan kita ng 2 segundo. Tumigil ka sa pag-iyak at tumayo ka. Nang marinig ang malamig na tinig, agad na napatayo ang bata, nanginginig at patuloy na luhaan, halatang takot na takot sa kanya. Please subscribe Tinagalog Novela. Maraming salamat po. Bagamat hindi ako ang inyong tagapagturo, nasusuklam akong makakita ng umiiyak sa harap ko, malamig na sabi ng binata. Bumalik kayo sa inyong silid sa dormitoryo. Doon kayo umiyak ng walang kahirap-hirap. Namutla ang mga bata, takot na makapagsalita pa. Mahigpit na pinisil ni Minnie ang kanyang mga kamao at hinawakan ng mariin ang kanyang damit. Yumuko siya para pigilan ang kanyang mga luha.
Muling tumingin ang binata sa mga bata. Tinamad na siyang magbigay pa ng anumang salita. Diretso siyang pumunta sa counter, binuksan ang isang drawer at kinuha ang isang kumpol ng mga susi. Sumunod kayo sa akin, sabi niya sabay alis sa bulwagan. Agad na sumunod si Dad Ian para makasabay sa binata. Kinuha ng ibang mga bata ang kanilang mga backpack mula sa sahig at sumunod din sa kanya at kay Dad Ian. Sa landas na dumaraan sa kakahuyan, nakarating ang grupo sa isang sirang barong-barong na gawa sa kahoy. Binuksan ng binata ang pinto at sinabi, ito ang lugar. Pumili kayo ng bakanteng higaan at maghanda dahil bukas ng umaga magsisimula ang espesyal na pagsasanay. Pagkasabi noon, itinapon niya ang mga susi kay Dad Ian at saka tuluyang umalis. Nasalo ni Dad Ian ang 3 susi. Tinitigan niya ang barong-barong at bahagyang napakunot ang noo. Tila sadya itong ginawa para sa kanila. Hindi ito maihahambing sa magaganda at natatanging gusali sa paligid. Kahit ikumpara pa sa pamantayan ng mga barong-barong sa slum, ito'y isang mahirap na bahay tirahan. Ganito ba nila kami ituturing? Alam ni Dad Ian na ang espesyal na pagsasanay ay hindi bukas pa magsisimula. Nagsimula na ito nang dumating sila sa barong-barong. May 3 silid sa loob ng barong-barong. Magkakapareho ang lahat. Bawat silid ay may 4 na higaan na may banig at madidilim na mantsa sa mga tabla. Agad niyang sinuri ang mga higaan at pumili ng medyo malinis. Inilapag niya ang kanyang backpack at naghintay na makapili ang iba bago siya lumabas upang maghanap ng mga dahon o damo para ipanglinis sa higaan. Samantala, nakapasok na rin ang ibang mga bata at namangha sa nakita. Kahit ang mga lalaki ay nahirapang tanggapin ang ganitong kondisyon. Umupo si Minnie at napaiyak. Lumaki sila sa mga maayos na tirahan kaya't hindi sila sanay sa ganitong kalupitan. Imbes na sayangin ang oras, ibinigay ni Dad Ian ang 2 pang susi sa iba at lumabas upang maghanap ng tuyong dahon para ipangpunas. Nang makabalik, nilinis niya ang kanyang higaan. Kung alam niya lang noon, nagdala sana siya ng kutsan para pantikip. Pinanood siya ng mga bata habang abala sa paglilinis. Nang matapos ang kanilang pag-iyak, nagsimula rin silang pumili ng sariling higaan. Isa sa kanila ang nagsalita, tiyagin muna natin ito, tiyak na gaganda rin ang sitwasyon sa hinaharap. Sa oras ng desperasyon, umaasa ang tao sa pag-asa upang palakasin ang loob. Habang lumilipas ang oras, unti-unti silang natutong magtiis at umangkop sa kasalukuyang kalagayan. Lumapit ang isang mas malaking batang lalaki sa silid ni Dad Ian, tila may interes sa kanya. Ako si Mason, ano ang pangalan mo? Dad Ian. Parang hindi ka takot sa dumi, diretsyong sabi ng bata. Sa totoo lang, may parang lumot sa ibabaw ng higaan, sagot ni Dad Ian. Ano yun? Tanong ni Mason. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Wala lang. Nangamot si Mason ng ulo dahil wala na siyang masabi pa. Napansin niya ang mga butik ng amag sa higaan. Naalala niya kung paano hinarap ni Dad Ian ang sitwasyon. Agad siyang lumabas para kumuha ng damo at ipangpunas, ngunit hindi maalis ang mga butik ng amag. Tiningnan siya ni Dad Ian at nagsabi, kailangan nating patuyuan sa ilalim ng araw. Nagulat si Mason sandali sa katumango, pwede nating ilabas ang mga higaan sa araw para hindi mabulok. Tinawag niya ang ibang bata. Agad silang kumilos. Hindi mo ba ilalabas din ang higaan mo? Tanong ni Mason. Hindi ko kaya nang mag-isa. Ako na ang tutulong, mabilis na tugon ni Mason. Hindi hilig ni Dad Ian ang humingi ng tulong, ngunit sumagot siya, salamat. Sa tulong ni Mason, nailabas nila ang mga higaan. Hindi nagtagal, may isa pang binata na nakasuot ng uniforme ng opisyal ang dumating kasama ang ibang grupo ng mga bata. Napakunot ang noo ng opisyal nang makita ang mga higaan sa labas, pero wala siyang sinabi. Katulad ng nauna, binuksan lang niya ang ilang silid, pinapili ang mga bata, iniwan ang susi, at umalis. Tinitigan ng mga bagong bata sina Dad Ian, Mason, at ang kanilang grupo bago pumili rin ng kani-kanilang silid. Handa na ba ang mga tirahan ng mga bata? Tanong ni Dasha habang nakatayo sa bintana. Suot niya ang manipis na guwantes na sutla at may hawak na metal na tubo.
Kung naroon si Dod Ian, agad niyang makikilala na isa itong lumang teleskopyo. Itinaas niya ito sa kanyang mata at sinilip ang kalagayan ng barong-barong. Lahat ay ayon sa iyong utos. Hindi nagbago ang kapaligiran ng tirahan. Ititigil na rin namin ang pagbibigay ng mainit na tubig, magalang na dagdag ni Tobo. Naniniwala ako na malapit na silang masanay sa hirap. Sa pagkakataong ito, tiyak na makakagawa tayo ng higit sa 100 scavenger. Bahagyang tumanggo si Dasha. Bigla niyang napansin ang grupo ng mga batang naglalabas ng mga higaan. Sandali siyang natigilan, hindi inaasahang gagawin iyon ng mga bata. Maya-maya, itinabi niya ang teleskopyo at nagsabi, kailangan mong disiplinahin silang mabuti. Bumababa ang bilang ng mga nakapapasa taon-taon. Dapat nating pagbutihin ang mga paraan ng pagtuturo upang mapanatili ang bilang ng mga scavenger. At huwag kalimutan na agad alisin ang sinumang hindi matatag ang pag-iisip. Yumuko si Tobo, opo. Kinagabihan, nagtulungan ang mga bata upang ibalik ang mga higaan sa kanilang silid. Kinuha ni Mason ang kanyang daladalang kumot at inilatag sa kanyang higaan. Naiinggit ang ibang bata sa kanya. Napangiti siya at humiga ng comfortable, ipinagmamalaki ang kanyang malasakit. Nagpalit ng damit si Dod Ian at humiga. Ipinikit niya ang mga mata upang muling sariwain ang kaalaman mula sa super chip. Hindi niya namalayang nakatulog. 5:00 ng umaga, nagising siya dahil sa malalakas at kakaibang tunog mula sa labas. Bumangon sila at lumapit sa pinagmulan ng ingay. Nakita nila ang isang ibon na halos 1 metro ang taas, baluktot ang leeg at lumilikha ng matalim na tunog na halos bumasag sa kanilang mga tainga. Sa simula pa lang, hindi matiis na lugar ang tirahan kaya't nahirapan ang mga bata na makibagay sa bagong kapaligiran. Halos hindi sila makatulog, kaya nang makarinig sila ng matinis at nakabibinging tunog, para bang tinutusok ng maraming karayom ang kanilang mga utak. Isa-isang lumabas ang mga bata mula sa silid. Madilim pa ang langit at malamig ang temperatura sa gabi. Karamihan sa kanila ay nanginginig dahil nakapadyama pa ng lumabas. Ang kakaibang ibon ay tumilipa ng 3 beses bago ito tumigil. May mga batang gustong bumalik upang matulog muli, ngunit walang saysay. Bibigyan ko kayo ng 3 minuto para makapaghanda at tumayo sa harap ko, sigaw ng isang matipunong lalaking may kayumangging buhok, halos 2 metro ang taas. Sa una, naguluhan ang mga bata, ngunit agad nilang naalala ang tungkol sa espesyal na pagsasanay. Dahil sa nabaligtad ang kanyang biological clock, nakaramdam ng matinding sakit ng ulo si Dod Ian. Pinilit niyang pigilan ang emosyon, bumalik siya sandali sa silid upang magsuot ng coat, ngunit kalaunan ay sumuko. Sa halip, gumamit siya ng malamig na tubig na nasa tabi ng pinto upang banlawan ang kanyang mukha bago lumabas ng kahoy na barong-barong at lumapit sa matipunong lalaki. 2.5 minuto pa lang ang lumipas. Ang ibang bata ay hindi na nag-aksaya ng oras sa paghuhugas at sa halip ay nagmamadaling nagsuot ng damit upang lumabas. Nais nilang magbigay ng magandang impresyon sa instructor kaya't pinilit nilang maging mabilis. Ngunit may ilan, lalo na ang mga batang babae na nagdala ng maraming bagahe ng mga damit, ang nagtagal sa pagpili ng susuotan upang magmukhang maganda. Hindi nagmadali ang instructor at tahimik lamang na naghintay. Makalipas ang 5 minuto, lahat ay nakatayo na sa harap niya. Sapagkat ngayon ang unang araw, gumamit ako ng espesyal na alarma upang gisingin kayo mula sa inyong tulog. Ngunit simula bukas, inaasahan kong pagdating ko rito ay nakahanda na kayong lahat. Handa po, sigaw ng ilang matatapang na batang lalaki. Bahagyang tumanggo ang kayumangging buhok na lalaki. Ngayong araw, nahuli kayo ng 5 minuto. Kaya't lahat kayo ay tatakbo ng 5 ikot sa paligid ng field ng paaralan. Nagbago ang mga mukha ng maraming bata. Nasaksihan nila mismo ang napakalaking laki ng field. Kahit 1 ikot lang ay nakakapagod na, paano pa ang 5? Guro, bakit po lahat kami ang kailangang tumakbo? Umabot po kami sa loob ng 3 minuto. Kahit may mga nahuli, 2 minuto lang naman ang iba, bakit naging 5 minuto? Ilang batang lalaki ang hindi napigil ang magsalita. Walang emosyon na tugon ng instructor.
Una, kahit nakahanda kayo sa loob ng 3 minuto, tatakbo pa rin kayo ng 3 ikot. Pangalawa, kayo ay isang grupo. Isang kolektibo, at kung may isa na mahuhuli, lahat ay dapat magdusa ng kaparusahan. Guro, hindi ako sang-ayon. Laging may mga palpak na tao, ayaw kong sumunod sa ganyang kalokohan. May ilang batang lalaki ang biglang nagalit at nagsalita. Nilasahan ng instructor ang kanyang labi at mariing nagsabi, hindi kayo sang-ayon. Hindi na siya naghintay ng sagot at agad sinipa ang batang unang nagsalita sa tiyan. Napakalakas ng sipa kaya't lumipad ito paatros, bumangga sa ilang bata at bumagsak na halos hindi makahinga. Hindi ka rin sang-ayon. Sinipa rin ng instructor ang isa pang batang nagreklamo. Hindi. Siya tumigil at sinipa pa ang 3 o 4 na iba. Pagkatapos, tumalikod siya at malamig na nagsalita. Dito, wala kayong karapatang magtanong. Ang tanging gagawin ninyo ay sumunod sa aking mga utos. Sino mang hindi susunod ay hahampasin ko. Maaari pa kitang patayin. Maniwala kayo, walang pakialam ang sinuman. May bakas ng malamig na ngiti sa kanyang mukha habang ipinagpatuloy, sa nakaraang batch, nakapatay na ako ng isa. Sayang at hindi ninyo nakita. Mas mabuting patayin ang basura kaysa mag-aksaya ng oras at yaman para palakihin sila. Natakot at namutla ang lahat ng mga bata nang marinig ang mabagsik na mga salita. Ang ilang babae ay nanginig ang mga tuhod dahil sa matinding takot. May luha nang bumagsak sa kanilang mga mata, ngunit walang naglakas loob na umiyak ng malakas. Tinitigan sila ng instructor bago muling nagsalita. Kung hindi ninyo matatapos sa loob ng 10 minuto, walang agahan para sa inyo. Pagkatapos ay bigla siyang ngumiti. Ang mga hindi marunong umayon sa kolektibo, at ang mga hindi matatapos sa takdang oras, sila ang walang pagkain. Ayokong may basurang individual na nagpapababa sa antas ng buong grupo. Nakaramdam ng kaunting ginhawa ang ilang malalakas na bata matapos marinig iyon. Napabuntong hininga si Dad Ian, halos maiyak. Alam niyang tiyak na hindi niya matatapos ang pagtakbo sa itinakdang oras. Agad silang dinala ng instructor sa field upang magsimulang tumakbo. Ngunit napakalaki ng field. Kahit ang mga may pinakamalakas na pangangatawan ay hindi natapos sa loob ng 10 minuto. May mga nahuli ng 1 minuto, 2, hanggang 4 o 5 minuto. Sa madaling salita, lahat ay nawalan ng pagkakataon para sa agahan. May ilang mahihinang batang babae na natapos lamang ang 5 ikot matapos ang 20 minuto lagpas sa oras. Ngunit ang resulta ni Dad Ian ang higit na ikinagulat ng lahat. Natapos niya ito ng 30 minuto lagpas pa sa limitasyon. Tinawag siyang, walang kaduda-duda, ng ibang mga bata. Sina Mason at ang 2 pang kasama niya sa silid ay lumayo sa kanya na parang hindi nila siya kilala. Bagaman kalmado si Dad Ian, hindi niya maiwasang mamula sa kahihiyan nang makita ang kakaibang mga tingin na ibinabato sa kanya. Alam niyang ang matagal na pagtulog sa frozen storage capsule ng mahigit 300 taon ay unti-unting nagpahina sa kanyang katawan. Kakailanganin ng maraming buwan upang makabawi. Napapagod na siya sa paglalakad pa lang, lalo na sa 5 ikot ng pagtakbo. Tiningnan siya ng instructor ngunit wala nang sinabi pa. Magtipon. Sigaw ng instructor nang matapos ni Dad Ian. Ngayon, walang batang nag-aatubili. Agad silang pumwesto ng maayos. Una, ipakilala ko ang aking sarili. Ako si Tobo, sabi ng kayumangging buhok na instructor sa malamig na tinig. Sa susunod na 3 taon, ako ang magiging responsable sa inyong pagsasanay. Isa lang ang patakaran, sumunod kayo sa bawat utos ko. Siyempre, ayokong maging mga pepey kayo na marunong lang sumunod. Kaya't anumang tanong, bukod sa mga may kinalaman sa aking mga utos, ay maaari ninyong itanong. Guro, ano po ang matututuhan namin dito? Ehersisyo lang ba? Tanong ng isang batang lalaki na halatang nababalisa. Bahagyang ngumiti si Tobo at sinabing, kung matututo kayong manatiling buhay dito, maaari kayong magtapos. Manatiling buhay. Nagulat ang lahat ng mga bata. Nanlamig ang isipan ni Dad Ian. Alam niyang magiging mahirap ang pagtatapos mula sa kampo ng mga scavenger, dahil napakadelikado ng mundo sa labas ng dambuhalang pader para sa isang ordinaryong tao.
Dito, tuturuan ko kayo kung paano mabuhay sa malupit na mga kalagayan at kapaligiran, malamig na sabi ni Tobo. Ngayon ang unang araw ninyo. Bibigyan ko kayo ng gantimpala kung masasagot ninyo ang ilang simpleng tanong. Nakatuon ang mga mata ng mga bata sa kanya. Unang tanong, kalmadong tanong ni Tobo, paano tayo mabubuhay? Nagulat ang lahat ng mga bata. Paano mabuhay? Hindi nila ito naranasang isipin. Bata pa lamang sila ay pinuprotektahan na sila ng kanilang mga magulang. Pagkatapos, plano nilang pumasok sa paborito nilang kolehiyo. Paglaon ay magtatrabaho sila para kumita at ipagpatuloy ang kanilang buhay. Sa pamamagitan ng paggawa ng pera. Agad na sagot ng isang babae habang taas kamay. Napabuntong hininga ang ibang mga bata, oo nga. Siyempre kailangan mong kumita para mabuhay. Napakasimple ng sagot at hayon, nakuha pa ng babae ang pagkakataon na maunang sumagot. Nanatiling malamig at walang ekspresyon si Tobo, at malamig niyang sinabi, mali. Sa pagtatrabaho, may alinlangan namang sagot ng isang lalaki. Sinulyapan siya ni Tobo, mali. At isa lang ang pagkakataon ninyong sumagot. Nagkatinginan ang lahat ng bata. Hindi pera, hindi trabaho. Guro, sinabi niyo lang na mabuhay. Mayroon bang ibang sitwasyon para mabuhay? Nagtanong ang isang maputing bata na babae. Tiningnan siya ni Tobo, walang ibang sitwasyon para mabuhay. Nagkatinginan ulit ang mga bata, hindi makapaniwala. Nakunat ang noo ni Dad Ian. Gumalaw ang isip niya matapos magmasid. Hindi dapat malabong palaisipan ang sagot. Dapat madali lang ito. Sa pagkain. Taas kamay niyang sagot. Pagkarinig ng mga bata, nagtaka silang lahat. Hindi nagtagal ay nagsipagtawanan sila ng malakas. Sa pagkain, may mas tanga pa bang sagot dyan? Wasto, malamig na tugon ni Tobo. Natigilan ang lahat ng mga bata. Ngumisi ng malamig si Tobo habang nakatingin sa kanila, pinakasimpleng sagot. Natakot pa akong walang makakakuha ng tamang sagot at wala akong maibigay na gantimpala. Sa isip ninyo, bukod sa tubig, ano pa ang mas nakamamatay sa tao? Pangit ang anyo ng mga bata, marami ang hindi kumbinsido. Pero dahil sa naranasan nilang kalupitan ni Tobo dati, walang naglakas loob na tumutol. Nakagaan ang pakiramdam ni Dad Ian. Akala rin niya na hindi pwedeng ganoon kasimple, pero tama pala ang hula niya. Pangalawang tanong, pagpapatuloy ni Tobo, paano tayo makakakain ng pagkain? Naguluhan ulit ang lahat. Ano na namang klaseng tanong ito? Sa paggawa ng pera, mabilis na sigaw ng parehong batang babae na sumagot kanina. Naiinis na naman ang ibang bata. Una't huli, siya na naman ang nauna. Mali, tugon ni Tobo. Nagulat ang babae. Kung hindi bibili, paano makakakain? Nag-uunahan na ring magtaas kamay ang iba. Alam ko, sa pagtatrabaho. Alam ko rin, sa nanay ko. Sa paggamit ng itaas at ibabang ngipin para nguyain. Sagot ng isang batang lalaki na naisip na baka simpleng sagot na naman ang tama, gaya ng kay Dad Ian kanina. Hindi napigilan ni Tobo ang mapang-asar ng ngiti, meron bang gumagamit ng puwit para ngumata ng pagkain? Namula ang bata sa kahihiyan. Mali lahat ng sagot. Mga walang silbi, malamig na sabi ni Tobo. Hindi akala ni Dad Ian na siya na naman ang matitirang hindi nakakasagot. Naisip niya ulit ang logika, para mabuhay, kailangan kumain. Bago makakain, syempre, hanapin muna ang pagkain. Taas kamay ulit niyang sagot. Tiningnan siya ni Tobo, at marahang nagsabi, tama. Muling natulala ang lahat ng bata. Ganoon lang kasimple. Totoo ba ito? Huling tanong, malamig na pagpapatuloy ni Tobo, paano makakahanap ng pagkain? Lahat ng bata ay napatingin kay Dad Ian. Nenas si Dad Ian. Ngayon, hindi niya alam ang sagot. Nagsipag-uunahan ang iba na sumagot, karamihan ay katulad ng dati. Ang babae pa rin, paulit-ulit na, sa paggawa ng pera. Lahat mali. Matapos ang sunod-sunod na maling sagot, tumingin si Tobo sa kanila, ibig sabihin, wala ni isa sa inyo ang nakakaalam. Tumingin ang ilang bata kay Dad Ian, na siya na lamang ang hindi sumasagot. Ramdam ni Dad Ian ang mga tingin, pati na kay Tobo. Parang siya talaga ang hinihintay. Pero sa pagkakataong ito, wala siyang maisip na sagot.
Kung gayon, wala ni isa ang tama, malamig na sabi ni Tobo. Ang unang hakbang para makahanap ng pagkain ay matutong kumilala kung alin ang pwedeng kainin. Ngayon, unang aralin ninyo ay kung paano alamin kung anong pagkain ang ligtas kainin. Naunawaan na ngayon ni Dad Ian ang layunin ng tatlong tanong. Ayon sa usapan niya kahapon kay Mason, wala talaga silang alam sa pagsasanay ng scavenger. Akala ng lahat ay panggwardya lang ito. Pero alam ni Dad Ian mula kay Fernando na ang mga scavenger ay lumalabas sa labas ng higanteng pader para maghanap ng yaman. Doon, limitado ang pagkain at inumin kaya kailangan nilang matutong mabuhay sa ilang. Unang klase nila, pagkilala ng pagkain. Guro, ano po ang gantimpala ko? Hindi mapigil ang tanong ni Dad Ian. Tiningnan siya ni Tobo at sinabi, sa bawat tamang sagot, isang almusal ang gantimpala. Binabati kita, nakakuha ka ng 2 almusal. Pero tapos na ang oras ng almusal ngayon, kaya bukas mo pa lang ito magagamit. Almusal. Napatigil si Dad Ian. Hindi pa niya lubos na napagtatanto, pero makalipas ang kalahating buwan ng pagsasanay, malalaman niya kung gaano kahalaga ang 2 almusal na iyon. Ngayon, tapos na ang oras ng pahinga. Tumakbo ng 10 ikot sa palaruan. Biglang utos ni Tobo. Nagulat ang lahat ng bata. Tapos na ang aralin pero kailangan na naman nilang tumakbo. Ang nakatakdang oras ay kalahating oras. Bawat 5 minutong late, dagdag na 1 ikot. Malamig na patakaran ni Tobo. Guro, huwag naman po. Napaiyak ang ilan, pero lahat ay napilitan na ring tumakbo ng mabilis dahil mukhang hindi nagbibiro si Tobo. Napangiwi si Dad Ian. Napakalupit ng tuntunin. Ngunit may hula siyang ginagawa ito ni Tobo para palakasin ang kanilang tatag at tibay. Dahil ayon sa kanyang loika, kung pag-survive ang layunin, mas mahalaga ang bilis at tibay kaysa lakas lamang. Please subscribe Tinagalog Novela. Maraming salamat po. Mabilis ang paglipas ng panahon, at sa isang iglap, 3 buwan na ang lumipas. Sa loob ng 3 buwang ito, araw-araw silang sumasailalim sa long-distance endurance training. Bukod dito, kailangan din nilang dumaan sa tinatawag na survival training program. Isa itong pangkalahatang termino na tumutukoy sa mga pamamaraang sinubak at pinatunayan ng mahabang panahon. Nahahati ito sa 2 pangunahing bahagi, pangangaso, foraging, at pangungulekta ng mga yaman, collection of resources. Ito ang batayang kasanayan na kailangang matutunan ng bawat scavenger. Ang pangangaso ay nahahati pa sa 4 na aspeto, tubig, silungan, pagkain, at pananatili. Sa bawat kurso, napakalawak ng sakop ng mga aralin. Ang una ay ang kursong, pinagmumulan ng tubig, na nakatuon sa paghahanap ng tubig sa iba't ibang kapaligiran. Nahahati ito sa 4 na malalaking uri, gubat, disyerto, bundok, at latian. Mas madali ang paghahanap ng tubig sa gubat kumpara sa iba. Ngunit naruroon din ang samut-saring hayop at organismo na maaaring magdulot ng panganib. Kaya't tinuturo din sa kursong, survival, kung paano iwasan ang mga banta. Bukod sa paghahanap ng tubig, tinuro rin ang mga teknik sa pagsasala, at paraan ng pagsusuri sa kalidad nito. Walang dod ang kailangang hindi lamang mabuhay ang mga scavenger sa labas ng higanteng pader, kundi pati na rin mangolekta ng iba't ibang uri ng sample ng tubig upang dalhin pabalik sa loob ng pader para masuri. Ang buong higanteng pader ng Silva ay nagsisilbing napakatibay na silungan. Bukod sa pangangaso, ang kursong pangungulekta ng mga yaman ay nahahati sa 4 na klase: pagmimina, pangungulekta ng halamang gamot, geological na survey, at eksplorasyon. Bawat isa sa mga ito ay karaniwang hiwalay na kurso sa kolehiyo na maaaring pag-aralan ng 3 taon bago magtapos. Ngunit sa pagsasanay ng mga scavenger, kailangan nilang matutunan lahat ng ito sa loob lamang ng 3 taon. Ayon kay Tobo, tanging kapag nasakop na nila ang lahat ng ito ay maaari lamang silang mabuhay sa kagubatan. Napansin ni Dad Ian na sa 3 buwang ito, ang endurance training at kursong may kinalaman sa mining ang pinakamahirap para sa kanya, hindi ang kabuuan ng 8 kurso.
Sa unang linggo, umaabot siya ng 30 minuto para matapos ang 5 ikot. Pagkalipas ng kalahating buwan, bumilis siya at natapos ito sa 20 minuto. Pagkaraan ng isa pang kalahating buwan, bumilis pa ito sa 15 minuto. Pagkalipas ng 2 buwan, nakuha na rin niya ang pribilehiyong kumain ng almusal. Ngunit siya pa rin ang huling nakakatapos ng 5 ikot. Ang pagkakahimlay niya ng 300 taon sa frozen storage capsule ay nakaapekto sa kanyang katawan. Ngunit ang kanyang willpower ay nanatiling matibay. Sa ikalawang buwan ng pagsasanay, tuluyan ang nakabawi ang kanyang katawan. Sa normal na kalagayan, aabutin pa ito ng 3 hanggang 4 na buwan bago bumalik sa dati. Ngunit dahil sa mahigpit na pagsasanay, bumilis ang kanyang paggaling. Sa resulta ng araw-araw na pag-eensayo, napakabilis ng kanyang naging progreso at nakapasok pa siya sa top 10. Sa pagtatapos ng 3 buwan, nakapasok na siya sa top 3. Napansin ito ng lahat ng bata. Lalo na nina Mason at 2 pang kasamahan niya sa kwarto. Tinawag nila siyang, baliw na baka. Gatlang M. Sa isang tahimik na aklatan, nakatayo si Dod Ian sa seksyon ng batas, may hawak na aklat ng panimulang aralin sa batas. Simula ng 3 buwan, lagi na siyang bumibisita rito ng tig-10 minuto araw-araw, na iyon lamang ang kaya niyang ilaan. Dean, bakit ka nandyan sa seksyon ng batas? Nagtanong ako sa guro at may pagsusulit ngayon. Mag-repaso ka kung ayaw mong bumagsak at maalis, wika ng isang batang nagbabasa malapit sa seksyon ng heolohiya. Tinahimik siya ni Dod Ian at nagpatuloy sa pagbabasa. Pagkalipas ng 10 minuto, maingat niyang ibinalik ang aklat. Kinuha niya naman ang aklat na Plants mula sa seksyon ng halamang gamot at mabilis na binuklat ito para mag-review. Pagkatapos ng ilang kumpirmasyon, ibinalik niya at tuluyang umalis. Dean, habol ni Mason. Alam mo ba kung ano ang saklaw ng pagsusulit ngayon? Hindi, maikli niyang sagot. Sana hindi tungkol sa geological survey. Hindi ko pa iyon natutukan. Napangisi si Mason at sabay sabing, pwede kitang tulungan sa ibang bagay. Kung magkaroon ng pagkakataon, tutulungan mo rin ba ako? Sumagot si Dod Ian, walang daya. Huwag mong subukan. Aray naman, pwede namang palusot lang para makalusot tayo, reklamo ni Mason. Ayokong maalis. Sabi ng guro, kung bumagsak tayo, kailangan nating bayaran ang matrikula. Hindi kaya ng pamilya ko iyon. Naalala ni Dod Ian ang sinabi ni Tobo sa 3 araw ng kanilang espesyal na pagsasanay. Ngunit matagal na niyang natanto na ang training camp ay talagang para sa mga scavenger, hindi para sa mga bantay. Naniniwala siyang pakunwari lamang ang mga sinabi ni Tobo. Ngunit para sa ibang bata, iyon ay masamang balita. Kaya't kahit nais ng sumuko ng ilan, napilitan silang magtiis. Makalipas ang ilang sandali, dumating na sina Dod Ian at Mason sa field. Naroon na ang lahat ng bata, nagbubulungan kung ano kaya ang magiging pagsusulit. Hindi nagtagal, dumating si Tobo. Agad na pumila ng tuwid ang lahat dahil naranasan na nila ang sakit ng kanyang mga sipa. Ngunit hindi siya nag-iisa. Mayroon siyang kasama, isang matangkad at kaakit-akit na dalaga sa edad na 22. Ang kanyang mukha ay puno ng mature at sexy charm, malayo sa kabataan. Alam naman ng karamihan sa mga batang 10 taong gulang ang ilang kaalaman tungkol sa pakikipagtalik. Sa mundong ito, iyon na ang legal na edad ng pag-aasawa. Lalo na't bihira ang umaabot sa 60 taon dahil sa pinsala ng radyasyon. Ngumiti ng malamig si Tobo at nagsalita sa mababang tinig. Pagkatapos ng 3 buwang pagsasanay, nakamit niyo lamang ang pinakamababang antas para maging bantay. Simula ngayon, tuwing 6 na buwan magkakaroon ng pagsusulit. Ang mga matatalo ay aalisin. Nanigas ang lahat sa kanyang sinabi. Naunawaan ni Dod Ian na hindi ito basta pagsusulit ng kaalaman. At tama nga siya nang idagdag ni Tobo. Napakasimple ng pagsusulit na ito. Si Instructor Chris ang magdadala sa inyo sa isang lugar. Ang kailangan nyo lamang gawin ay mabuhay doon ng 10 araw. Kapag nakaligtas kayo, maaari kayong magpatuloy sa pagsasanay. Mabubuhay ng 10 araw. Nalito ang lahat ng mga bata. Kahit sinabi ni Tobo na ito'y
Madali, matapos ang 3 buwan na nakasama nila siya, alam na nila na ang ibig sabihin ng madali para sa kanya ay malayong malayo sa tunay na kahulugan ng salita. Inaasahan ng lahat na pagsusulit ay sa papel lamang, ngunit nag-aalala sila kung anong asignatura ang susuriin. Walang nakaisip na magiging praktikal ang pagsusulit na ito. Siyempre, para makaligtas ng 10 araw, dapat nakabisado na nila ang mga paunang kaalaman mula sa 4 na kurso ng klase sa pagkain at pagtitipid. Mabilis silang nagkwenta. Kung may tubig, ang tao ay kayang mag-ayuno ng mga 7 hanggang 15 araw. Kung may matibay na kalooban, maaaring umabot pa hanggang 1 buwan ng walang pagkain. Kaya't ang kailangan lang ng mga bata ay makahanap ng tubig. May pag-asa silang makapasa sa praktikal na pagsusulit. Kung maswerte at makahanap sila ng kaunting pagkain, tiyak na kakayanin ang 10 araw. Ang ganoong pag-iisip ay nagbigay ng lakas ng loob sa marami. Ngunit si Dad Ian ay bahagyang nakakunot ang noo. Hindi siya ganoon ka-optimistiko. Kilala niya si Tobo, hindi nito kailanman susubukan sila ng simpleng paraan. Mga bata, sumama kayo sa akin. Sa oras na iyon, nagsalita si Chris na nasa tabi ni Tobo. Dadalhin kayo ng ate sa isang masayang lugar. Sigurado akong magugustuhan niyo ito. Para sa ilang mas matatangkad na binatilyo, nang marinig ang kanyang sinabi, nagningning ang kanilang mga mata. Pumila kayo. Ngumiti si Chris at nanguna. Dinala niya ang mga bata papunta sa patag ng paaralan. Doon, nakaparada ang 12-dosenang itim na karwahe. Sapat ang bawat isa upang magsakay ng 7 o 8 matatanda, kaya para sa mga bata, maaaring magkasa ng 10 o 11. Sumakay na kayo, nakangiting sabi ni Chris. Nakita ni Dad Ian na ang kabataang lalaki na pumunta sa bahay niya noon ay naroon din bilang kutsero ng isang karwahe. Dean, dito ka, bati ni Mason. Tiningnan muna ni Dad Ian ang paligid bago sumakay. Nandoon din ang 2 pang kabataang kasama nila sa iisang silid. Pinagsama-sama sila ni Mason para tulungan ang isa't isa sa pagsusulit. Natural lamang na ang mga kasamahan sa silid ang pinakatiwalaan. Buwisit, tinahi pa ang kurtina. Sinubukan ni Mason na silipin ang labas. May masamang kutob si Dad Ian. Ang lugar ng pagsusulit, baka nasa labas ng higanteng pader. Gitling-gitling-gitling. Ipinikit ni Dad Ian ang kanyang mga mata, tahimik na nakikinig at kinakalkala ang lahat mula nang umalis sila sa paaralan. 20 minuto ang nakalipas. Sa simula'y rinig niya ang ingay ng mga tao, ngunit unti-unti itong nawala. Tanging yabag ng kabayo at ingay ng gulong ang natira. Tumagal pa ng kalahating oras ang katahimikan bago huminto ang karwahe. Dahan-daang iminulat ni Dad Ian ang mga mata, 28 liko, 3 maikling paghinto. Ang ruta ay patimog-kanluran mula sa paaralan. Paulit-ulit niyang inalala ang bawat detalye. Mabilis ang karwahe kaya't malinaw ang bawat liko. Kung nakita ni Chris ang ginagawa ni Dad Ian, mabibigla siya. Hindi naman ito ganoon kahirap, basta't may sapat na atensyon. Pero dahil sa saradong bintana, pressure ng posibilidad ng pagkakatanggal, at kaba ng mga bata, walang nakapag-isip ng ganoon. Ipinakita nito ang pagiging kalmado ni Dad Ian. At iyon ang pinakamahalaga, ang pagiging kalmado ng isipan. Gitling-gitling-gitling. Nang bumukas ang pinto ng karwahe, alam ni Dad Ian na narating na nila ang lugar. Agad na bumaba ang mga bata, sabik na makita ang lugar na pagtitiyagan nila sa loob ng 10 araw. Ngunit ang bumungad sa kanila ay, isang disyerto. Buong paligid ay puro buhangin. Mabuhay ng 10 araw sa disyerto. Gusto ng samuka ng dugo ng mga bata. Tumalon si Dad Ian mula sa karwahe at tumitig sa walang katapusang buhangin. Napabuntong hininga siya. Siyempre, kapag sinabi ni Tobo na, madali, hindi kailanman magiging madali. Mga bata, masiglang kumaway si Chris at dinag ang palakpak niya. Sa loob ng 10 araw, dito kayo titira. Kapag hindi nyo na kaya, magmarka lamang ng sa lupa at kayo'y ililigtas. Ngunit kapag iniligtas, ibig sabihin ay tanggal na kayo. At ang gastos ng espesyal na pagsasanay ay babayaran ng inyong pamilya. Sigurado akong alam ninyo kung gaano kalaki iyon.
Kaya kung ayaw niyong sirain ang kinabukasan ng pamilya ninyo, gawin ang lahat para mabuhay. Bahagya siyang tumigil, kumurap-kurap at ngumiti, good luck. At tandaan, ito ang unang pagsusulit at pinakamadali. Pagkatapos, sumakay siya sa halos 3 metrong taas na itim na kabayo, ang parehong uri na nakita noon ni Dad Ian kay Fernando. Maliwanag na isa rin siyang mangangaso. Nangilid ang mga mata ni Dad Ian habang nakatingin kay Chris na lumayo sakay ng kabayo. Kasunod na umalis ang mga karwahe, hanggang sa sila'y nawala sa tanawin. Ngayon, mahigit 300 bata ang naiwan sa gitna ng disyerto. Ganito, ang mabuhay. Ito'y pagpatay. Alam kong hindi ito magiging madali. Nagalit ang mga bata at itinuon ang galit kay Chris. Mga kasama, sigaw ng isang matangkad at malakas na bata, kailangan nating magkaisa. Ang unang hakbang ay maghanap ng tubig. Kung may mapagkukunan tayo ng tubig, maliligtas tayo. Ang lakas ay nasa pagkakaisa. Marami ang nakinig. Ang iba na may nagsimulang mag-isip kung paano makakaligtas sa loob ng 10 araw, inaalala ang mga aral ng nakaraang 3 buwan. Alam nila na walang silbi ang magtanong kay Tubo, lagi lang silang sinasagot ng kamao nito. Isa rin itong pagsasanay sa isipan, upang matutong mag-isip ng sarili sa oras ng krisis. Dean, sumama na tayo sa kanila, mungkahi ni Mason. Simula pa noong unang araw, sanay na siyang kumonsulta kay Dad Ian. Kahit si Mason ang pinakakarismatiko, si Dad Ian pa rin ang may pinakamalaking autoridad sa kanilang silid. Hindi, tayong 4 lang ang bubuo ng grupo, mariing sagot ni Dad Ian. Natigilan si Mason. Bakit? Naguluhan din ang dalawa. Totoo naman na mas ligtas kung mas marami sila. Sa klase pa nga nila, itinuro na sa matinding kalikasan, mas mataas ang tsansa ng kaligtasan kapag nagkakaisa. Ngunit hindi na nagpaligoy-ligoy si Dad Ian. Madaling makahanap ng tubig. Pero huwag kalimutan, nasa disyerto tayo, hindi gubat o latian. Kahit makahanap tayo, kaunti lang iyon. Hindi kasya para sa lahat. At sa huli, mabubuwag din ang pagkakaisa dahil sa hindi patas na hatian ng tubig. Biglang natauhan sina Mason at ang dalawa. Tara na, sayang na natin ang oras. Tumingin-tingin si Dad Ian sa paligid, pumili ng direksyon, at nagsimulang maglakad. Sina Mason at ang dalawa pang bata ay nagsama-sama at agad na sinubukang makasabay kay Dad Ian. Maliban sa maliit na grupo ni Dad Ian, may 2 o 3 pangkat na katamtaman ang laki. Ang natitirang mga bata ay nag-aatubili. At, dahil sa ugaling gaya ng kawan, karamihan ay bumuo ng isang malaking grupo. Mahigit 300 tao ang muling nag-organisa sa sarili bilang mga pangkat na parang kolonya na unti-unting kumalat sa disyerto. Bakit ba tayo tumutungo sa direksyong iyon? Harap tayo sa araw habang naglalakad. Sigaw ni Mason habang tinatakpan ng kamay ang mukha niya laban sa sinag ng araw. Wala pang 1 oras ngunit tumutulo na ang pawis niya dahil sa init. Parang sa direksyon din ng araw tayo patungo, sabi ng isa pang batang kayumanggi ang buhok. Siya si Sham, isa sa 4 na kasamang natutulog ni na Mason at Dad Ian sa iisang silid. Bagamat medyo boring ang ugali niya, siya ay masipag. Katulad ni Dad Ian, siya lamang din ang nagsasalanza ng kama. Pero kahit gusto nating iwasan ang kompetisyon, hindi dapat dito tayo dumaan. Tugon ni Mason. Mahinang bulong ni Dad Ian, sa disyerto, matindi ang pagbabago ng klima at temperatura. Kahit ngayon ay Black Death season, kung saan pinakamataas ang init, sa gabi naman ay babagsak ang temperatura na parang sa Black Snow season. Kaya kailangan nating magtungo sa kanluran hanggat maaari. Doon pinakamainit pagsapit ng gabi. Nakadama ng bigat ang 3 sa sinabi ni Dad Ian. May pait sa tono ni Mason, kung silangan tayo tumungo, sana nakaiwas tayo sa araw at init. Kahit walang makuhang tubig, mas mabuti iyon kaysa masunog tayo rito. Paano ka naman nakasisiguro na lalamag sa gabi? Ang mga paa ko parang nagliliyab. Paano lalamag ito mamaya? Maging sina Sham at Zack ay nagtataka rin. Ang init ay halos hindi na matiis, paano nga ba ito lalamag sa dilim? Malalaman niyo mamaya, sagot ni Dad Ian.
Hindi na niya ipinaliwanag ang tungkol sa pagsipsip at pagbitaw ng init ng buhangin. Wala namang ganitong kaalaman sa kampo, at baka pagdudahan pa siya. Bukod pa, mahirap din ipaliwanag ang ganoong konsepto. Makakahanap tayo ng tubig. Ang pinakaiingat lang natin ay huwag magkasakit. Mahigpit na bilin ni Dod Ian. Nagulat ang tatlo sa kumpiyansa ni Dod Ian tungkol sa tubig, pero hindi na sila nagtatanong. Sa halip, nag-usisa silang paano kaya gagawin iyon sa gitna ng malawak na buhangin. Di nagtagal, nawala na sa paningin nila ang ibang grupo. Buhangin na lamang ang nakapaligid, walang katapusan. Naramdaman nila ang kaba at takot, pero pinili nilang magtiwala kay Dod Ian. Hindi pa ito nagkamali sa mga pagsasanay sa kampo, kaya umaasa silang tama rin siya rito sa disyerto. Naalala niyo pa ba kung paano hanapin ang tubig sa disyerto? Tanong ni Dod Ian habang tumigil at lumingalinga. Ayaw kong kalimutan. Kailangan nating hanapin ang lugar na may lilam sa buhangin, at doon maghukay, sagot ni Mason. Itinuro ni Dod Ian ang burol ng buhangin sa harapan. Ang isang bahagi nito ay hindi tinatamaan ng araw dahil sa anggulo. Kahit pagsikat ng araw ay hindi iyon natatamaan, maliban lang sa tanghali. Doon tayo. Nauuna siyang naglakad. Pagdating nila, hinawakan niya ang buhangin. Malamig ito. Natuwa sina Mason, Zach, at Sham. Agad silang lumuhad upang maghukay. Balutan muna ng tela ang kamay ninyo, para hindi magasgas ng bato, bilin ni Dod Ian. Punit siya ng tela at binalot sa kamay bago nagsimulang maghukay. Swerte tayo't maalalahanin ka, tawa ni Mason. Sumunod ang tatlo, punit din sila ng damit at naghukay. Sa 3 buwan ng matinding pagsasanay, lumakas na ang kanilang katawan. Kahit nakapaglakad ng 4 hanggang 5 milya sa ilalim ng araw, may lakas pa sila para maghukay. Ngunit ito rin ay isang sugal. Kapag wala silang nakuhang tubig, baka wala na silang lakas para maghanap pa ng ibang lugar. Kaya kahit si Dod Ian ay kabado. Pagkaraan ng kalahating metrong lalim, buhangin pa rin ang nahahawakan nila. Tama na, lipat na tayo, biglang desisyon ni Dod Ian. Kung wala pang basang buhangin dito, kahit 3 metro ang hukayin, baka wala pa ring tubig. Sayang, ang dami na nating ginawa, bakit titigil? Reklamo ni Mason. Mahigpit na mukha ni Dod Ian, hindi tayo pwedeng sumugal ngayon. Sumunod na kayo sa akin. Tumalikod siya at naglakad. May alinlangan sina Mason at Zach, pero tumayo si Sham, tama si Dean. Hindi tayo pwedeng umasa sa tsamba. Sumunod siya agad kay Dod Ian. Napabuntong hininga sina Mason at Zach, sabay punas ng kamay sa buhangin. Ngunit kapag isinara ng Diyos ang isang pinto, hindi siya magbubukas ng iba, kundi maglalabas siya ng aso. Biglang sumigaw si Zach at napatalon, saka dali-daling tumakbo kay Dod Ian. Paglingon nina Dod Ian at Sham, nakita nilang may 2 metrong ahas na lumabas mula sa buhangin. Kayumanggi ang balat at kumikislap ang mga kaliski sa ilalim ng araw. Nanlamig ang katawan nila. Takbo! Sigaw ni Dod Ian na unang nakabawi. Agad na tumakbo ang iba. Nagpanik si Mason at natapilok. Bumagsak siya sa buhangin. Nasa unahan si Dod Ian, ngunit nang marinig ang tunog ay lumingon siya. Nakita niyang nakahandusay si Mason, at may 10 metro lamang ang layo ng ahas. Parang lumalangoy ito sa buhangin, papalapit. Biglang bumigat ang sitwasyon. Mabilis na bumalik si Dod Ian kay Mason. Nabigla sina Sham at Zach. Nakita rin nilang nadapa si Mason at papalapit ang ahas, kaya nangangitim ang mukha nila at nag-alinlangan. Ngunit nauna na si Dod Ian, hinayla si Mason at sumigaw, "Tumayo ka." Nagawang tumayo ni Mason at lumingon. 2 o 3 metro na lang ang pagitan nila sa ahas. Kung tumalon ito, tiyak na tatama sa kanya. Sa sobrang takot, napaatras siya agad. At biglang lumundag ang ahas, nakabuka ang bunganga, ipinapakita ang matutulis nitong pangil. Sa sandaling iyon, isang abong anino ang mabilis na dumaan sa tabi ni Mason at tinulak ang ahas sa buhangin. Tumakbo! Sigaw ni Dod Ian. Natauhan si Mason at dali-daling tumakbo palayo. Tiningnan ni Dod Ian ang ahas na nagsimulang gumapang papalapit sa kanya.
Agad din siyang tumalikod at kumari pa ng takbo. Ang kanyang jacket ay mahigpit na nakabalot sa kanyang kamay. Kanina, nang pabagsakin niya ang ahas, ang jacket ang nakatulong upang maprotektahan ang kanyang kamay laban sa kagat nito. So, tunog ng mabilis na pagdaan ni Dod Ian sa tabi ni Mason. Mabilis na nalagpasan ni Dod Ian si Mason at pumwesto sa unahan. Sa pagsasanay sa tibay, palagi siyang may pinakamagandang resulta kumpara sa kanyang mga kasama sa dormitoryo. Matapos ang ilang daang metrong pagtakbo, lumingon si Dod Ian at nakita ang iba na nakakasabay pa rin sa kanya. Wala nang bakas ng ahas, marahil ay napagtanto nitong hindi na sila maaabutan kaya tumigil na sa pangangaso. Sa ganitong malupit na kapaligiran, kahit mga hayop ay iniiwasan ang walang saysay na pag-aaksaya ng enerhiya. Nakahinga ng maluwag si Dod Ian at sinabi, "Huminto na tayo." Hindi na ito sumusunod. Si Mason, Zack, at Sham ay lumingon at nakitang wala nang ang ahas na humahabol. Kasunod nito ay nakaramdam sila ng matinding pagod, uhaw, at inis sa matinding init ng panahon. "Grabe, muntik na ako," ani Zack habang hinahagod ang dibdib. "Magpahinga muna tayo, pagod na ako," hingal ni Sham. Nang marinig ito, tumingin si Mason kay Dod Ian. Bahagya siyang tumango at sinabing, "Dean, iniligtas mo ang buhay ko kanina, pagkatapos nito. Huwag ka nang magsalita," sagot ni Dod Ian sabay tapik sa balikat niya. "Ipunan mo ang lakas mo. Zack, Sham, hindi pa tayo pwedeng huminto. Posibleng gumapang muli ang ahas sa ilalim ng buhangin at habulin tayo. Hindi natin alam kung nasa labas na tayo ng sakop ng panghuhuli nito. Bukod pa riyan, palubog na ang araw. Kailangan nating makahanap ng tubig agad, kung hindi ay mahihirapan tayong mabuhay ngayong gabi." Tahimik na sumunod si Mason, kahit hindi sang-ayon. Si Zack at Sham naman ay nagkatinginan, naalala ang kanilang pag-aatubili kanina, kaya't ibinaba na lang nila ang ulo at sumunod kay Dod Ian. Nagpatuloy sila sa paglakad patungong kanluran. Ang tanging tanawin ay buhangin at tuyong lupa. Maliban kay Dod Ian, hindi maiwasan ng tatlo na magduda kung mas makakahanap sila ng tubig kung ibang direksyon ang tinahak nila. Pero dahil sa matibay na desisyon ni Dod Ian, hindi na sila lumihis ng daan. Pagsapit ng dapit hapon, halos parang pagong na ang bagal ng kanilang lakad. Pawis na pawis, hingal, at namumula ang mukha sa araw. "May nakita ako," malakas na sigaw ni Dod Ian. Nabuhayan ng loob sina Mason, Zack, at Sham. Ang nanlalamig at patay na tila mga mata nila ay nagningning sa pag-asa. "Saan?" tanong ni Mason. Itinuro ni Dod Ian ang isang maliit na burol. "Hindi kalayuan dito ay may mga tuyong damo at ilang cactus, mga karaniwang halaman sa disyerto." "Mga halaman," sigaw ng tatlo, puno ng tuwa. Ngumiti si Dod Ian at sinabi, "Kung may halaman, tiyak na may tubig." Sabay-sabay silang tumakbo patungo roon, ngunit pinaalalahanan sila ni Dod Ian. "Mag-ingat kayo, maaaring may nakatagong panganib dito." Agad na nagbantay sina Mason at ang dalawa. Hindi nagtagal, nagsimulang maghukay si Dod Ian sa mamasamasang lupa sa ilalim ng mga halaman. Sa lalim na halos 1 metro, lumitaw ang tubig, bagaman konti lamang at halong buhangin. "Marumi, paano natin ito iinuman?" bulalas ng tatlo. Hindi nagsalita si Dod Ian. Kinuha niya ang jacket na ginamit niya laban sa ahas at inilatag sa lupa. Kumuha siya ng tubig na may buhangin gamit ang kamay at ibinuhos sa jacket. Pagkatapos ay pinigil niya ito ng mariin. Dahil gawa sa lana ang jacket, nagamit niya itong pansala. Sa pagpiga, lumabas ang malinis na tubig. Maghapong uhaw na uhaw ang mga bata. Ang simpleng inuming ito ay parang ambrosia para sa kanila. Uminom si Dod Ian ng ilang lagok ngunit hindi samobra. Binasa lamang niya ang kanyang labi at saka nagsabi, "Huwag masyadong marami. Sapat na kung maibsan ang pangangailangan ng katawan." May paghanga sa mga mata ni Mason at ng dalawa habang nakatingin kay Dod Ian. "Makakain itong damo," dagdag niya, sabay bunot ng halaman. Piniga niya ang ugat at nang walang lumabas na kulay na dagta, kinagat at ngumuynguy siya. May bahagyang tamis ang lasa. Matigas nga lang pero kinain pa rin niya.
Gayon din ang ginawa ng tatlo. Ang pait, reklamo nila. Ang hirap nguyain. Dagdag pa. Pero kahit ayaw, nilunok pa rin nina Zack at Sham. Tumangala si Dad Ian at nagsabi, "Dito na tayo matutulog ngayong gabi. Kailangan natin ng tuyong kahoy para may apoy hanggang umaga. Isa rin sa atin ang kailangang magbantay magdamag. Piliin na natin ngayon kung sino para makapagpahinga na agad." "Ako na ang magbabantay," alok ni Mason. "Kung ikaw ang matulog, hindi namin alam ang gagawin." Tumango si Dad Ian. "Sige, ikaw muna. Zack, mag-ipon ka ng kahoy. Sham, samahan mo ako at maghanap tayo ng bato para makapagtayo ng silungan." Sa pamumuno ni Dad Ian, nagsimula silang lahat sa kani-kanilang gawain. Gitling-gitling-gitling. Samantala, sa labas ng disyerto, may isang inabandonang pub. Dahil sa unti-unting paglamon ng disyerto, halos sira na ito. Paulit-ulit na pinapako at tinatakpan ng kahoy ang mga bintana at pinto. Sa loob, may isang lalaki at isang babae na umiinom ng malamig na beer. 360 tao ang sasailalim sa pagsusulit. Ilan kaya ang mabubuhay ngayong gabi? Tanong ni Chris habang nilalaro ng kanyang punyal ang yelo sa tasa. Ngumiti si Tobo at malamig na tugon. "Mas marami kaysa iniisip mo." "Ganon ba?" Ngumisi si Chris. "Gusto mo bang tumaya? Nagpupusta tayo." Tanong ni Tobo na may interes. "Kung ilan ang mabubuhay sa loob ng 10 araw, sagot ni Chris habang nakapikit ang mata. "Taya ko, 200 bata lang." Ngumiti si Tobo at sagot. "Sa akin, 300 ang makakaligtas." "Oh," ngumisi si Chris. "Mukhang tiwala ka sa mga estudyante mo. Pero siguradong talo ka ngayon." Uminom si Tobo mula sa kanyang tasa at nagtanong. "Bakit mo naman nasabi?" Tumawa si Chris at itinakip ang kamay sa labi. "Hindi mo ba alam? Ang disyertong ito ay dating sakop ng pamilya Ryan 10 taon na ang nakalipas. Isa sila sa 6 na pinakamaunlad na pamilya sa distrito ng Komersyo. Sa kasamaang palad, nilipol sila ng isang masamang alkmista. Hindi lamang ang pamilya ang nawala, pati na rin ang kanilang lupain ay naging disyerto dahil sa sumpa ng alkemistang iyon." "Alam ko iyon. Nandoon ako," malamig na sagot ni Tobo. Tumawa si Chris at nagpatuloy. "Pero hindi mo alam na bago siya pinatay ng banal na simbahan, may iniwan siyang mga bagay sa disyertong ito. At ngayon, may mga alkemistang masama na lihim na nagtitipon dito. Ang simbahan ay may alam tungkol dito at balak silang lipulin. Pero dahil napakahusay nilang magtago, hindi pwedeng basta na lang magpadala ng mga kabalyero. Magdududa sila. Kaya't ginamit na pang-akit ang pagsusulit ng mga scavenger dito. Ang mga batang iyon ay gagamiting pain upang lumabas ang mga daga sa kanilang lungga. At sigurado akong hindi palalampasan ng mga alkmista ang ganitong pagkakataon." Biglang nag-iba ang ekspresyon ni Tobo. "Ano ang ibig mong sabihin?" Ngumiti si Chris. "Ito'y bitag ng simbahan, at mga batang iyon ang umpisa ng lahat." Please subscribe. Tinagalog Novela, libre lang yan kaibigan. Maraming salamat po.